Makukulong na si Bongbong Marcos bago magpasko. Walang Merry Christmas si Bongbong Marcos. O di ba sabi niya, may makukulong bago magpasko. Alam ko may makukulong. Paano ba to? Nagsalita na saldi ko. Pinakahihintay ng lahat. Kayong magpinsan ang may utak, animal kayo. 100 billion? Pina-insert ninyong dalawang mga tarantado kayo. Ito. Panoorin natin. Siwalat. Saldi ko. Kumanta ka na. Sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pumayat siya, no? Pumayat na. Na-stress na din to. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Kita nyo na. Nang mabalik. Hindi naman po pwede yan. Kawawa ka eh. Ikaw yung, Ikaw yung ginagawang panangga nila. Tas huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. Hindi pwede yan. Kaya tama lang tong ginawa mo. Nagsalita ka na sa wakas. Basta susunod na mga araw, umuwi ka na. O kaya mag-attend ka muna ng Zoom. Maganda to, guys. Popcorn pa more. Umalis ako noong July 19, 2025. Teka, July 19, 2025? Ba't parang di umalis? July. Parang may mali yata. Para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Putragis. Ayan Siguro, sana na-record mo. Sana may call logs ka, ha? Sana. Para may pakita mo yung ebidensya. Wala, matindi to, guys. Salty ko na yung nagsalita. Implicating the president and the cousin. Tambaluslos. Patay tayo dyan. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Putragis, tama nga naman. Ikaw talaga yung sinangkalan nila. Kasi nung una, tinatry ka pang takpan eh. Pero nung talagang wala na at talagang yung korupsyon maglilid na sa kanila, papunta na, wala na. Talagang inoperate ka na eh. Oo, siguro may kasalanan ka kasi nagpagamit ka. Pero ang utak pala nito ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Patay tayo dyan. Lagot, patay tayo dyan. Saktong-sakto tong labas mo ha. May rally ha. Sana ganito, ilabas mo yung mga ebidensya na yan bago mag-rally. Bago ang November, kaya ba to 16? Bago mag-rally, may 2 araw pa Ilabas mo yan. Ilabas mo. Suggestion ko lang ilabas mo. Magkakaalaman talaga. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, Tragis yan. 100 billion insertion? you can confirm with Yusek Adrian Bersamin
dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Adrian Bersamin, putang inang mga to. Talagang pinagkaisahan tayo mga kababayan. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko Pero he's dropping names ha. Nagpapangalan na, straight to the point. Una pa lang na paglabas niya, nagpapangalan na siya. kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After Atay. Tapos yun yung sinasabi ninyong si Bongbong Marcos walang pakialam sa House of Representatives. Kasi separate body yan. Independent body. Ibang departamento yan ng gobyerno. Ayan Bongbong Marcos pala ang nag-uutos para mag-insert. Tapos i-confirm niya din sasabihin din nito, chair ng appropriation kay Martin Romualdez. Sasabihin din ni Martin Romualdez, kung anong gusto ng Pangulo, makukuha niya. Putragis. ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. Patay, ang daming umuulan ng pangalan. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung Patay, detalyado. Patay tayo dyan. BBM, ano ba? sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Patay tayo dyan. Brown leather bag. Grabe, no? Maiwan ng lahat, wag lang yung mga papel-papel para sa korupsyon na gagawin nila, sa pagnanakaw na gagawin nila. Grabe. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Tama nga naman. Kasi may brown leather bag noon. Napag-connect din niya na yung brown leather bag na yun ay napakahalaga. Tapos brown leather bag din ang ginamit. Nung isasagawa na yung insertions. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, Kaya naman pala. Kaya naman pala yung tag dito, yung sa education lumabas pa na mas mababa ang budget kaysa sa ibang ahensya kasi sa DPWH. Ngayon connect na siya. hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Connected na. Yung mga dots dati nagkuconnect na. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Yun talagang connected na nga. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo.
Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. May part 2 pa. Sige, abangan natin yan.